Maraming salamat Mang Thomas at napili ninyong lagyan ng animation ang aking kwento. Nakita ko ang channel ninyo at gusto ko din mapasali ang aking talambuhay. Tawagin ninyo na lamang ako sa pangalang Mario. May nobya ang asawa ko bago naging kami. Noong nasa binata at dalaga pa lamang kami. Sila sana dapat ang nagkatuluyan kung hindi lang ako nakilala ng aking asawa. In short, inagaw ko ang asawa ko kay Pedro na dati niyang nobyo hanggang sa lumipas ang mahabang panahon at hindi na nag-asawa si Pedro. Nagtrabaho na din siya abroad. Narito nga ang simula ng aking liham. Sino ang tinitignan mo sa cellphone mo, Rosa? Nakikita ko nagfa-Facebook ka naman. Ngayon ko lang naman bubuksan ang Facebook account ko. Masama daw na maadik ka dyan dahil iyan na lang ang gagawin mo. Depende yan sa tao. Kung wala ka namang ginagawa na masama ay okay lang. Wow, napakakisig naman nito. Sino yan, Rosa? Etong ipinost na larawan niya. Sino nga yan sabi eh? Etong si Pedro. Ano? Pedro ka mo? Iisa lang naman ang kakilala kong tao na nagngangalang Pedro, yung ex-nobyo mo. Siya nga, tama ka Mario. Ano? Friend mo sa Facebook si Pedro na ex mo? Nag-friend request nga siya kaya ay inaccept ko. Bakit mo naman inaccept? Gusto nga niyang makipagkaibigan. Anong masama doon? Baka naman ay nagpapapansin yan sa'yo, kaya nag-post siya ng makisig niyang larawan. Ikaw naman, bakit ako lang ba ang Facebook friend niya? Gusto niya lamang sigurong mag-post ng memories niya kaya siya nagpo-post. Kung ano ang naiisip mong matanda ka. Anong alam ko? I-unfriend mo na siya para hindi mo na makikita ang mga post niya. Walang rason upang i-unfriend ko. Ikaw na matanda ka. Nagseselos ka na naman. Hindi ako nagsiselos. Eto tignan mo para wala kang nasasabi. Patingin nga ng larawan niya. Ano ang maganda at makisig sa kanyang larawan? Wala naman. Napakalaki ng mata niya. Hindi naman gwapo. Mas malayo na mas pogi ako kaysa sa kanya. Ang ganda kaya ng mata niya. Parang hindi tumanda. Pabilog na parang isang manika. Ganyan ba ang gwapo? Parang mata ng isda ang mata niya. Saglit lang. Bakit at nag-react ka sa larawan niya? Ano naman ngayon? Bakit hindi like ang reaction mo? Bakit love yan? Nagustuhan ko ngang makita ang larawan niya? Hindi tama yan. Wag love ang ilagay mo na reaction mo. Ano ngayon? Ito nga ang nararamdaman ko at gusto ko. Angry ang ilagay mo, hindi love. O kaya naman ay sad. Hoy Mario, wag mo akong turuan. Hindi naman ako galit o malungkot na nakakita sa larawan na ipinost niya. Walang masama kung ganyan ang reaction ko. Ang pangit nga. Ex mo tapos love ang reaction mo. Bakit love mo pa din ba si Pedro? Oo na, love ko na siya para matapos na ang usapan natin. Ang pangit ng gawain mong matanda ka. Ikaw ang masama ang ugali dahil kung ano-ano ang naiisip mo. Napakaseloso mo. Ang lakas ng boses nyo ni tatay na nagsusumbatan kanina. Paano? Nababaliw na naman ang tatay mo. May something sa tatay mong baliw. Ano ba kasi ang nangyari, nanay? Sobra ang selos niya kay Pedro na ex ko dahil Facebook friend ko siya. Dahil sa reaction niya na heart ay binigyan niya ng ibang kahulugan. Siraulo na talaga. Kung ganun din lang ay wag na lang kayo magre-react sa mga picture. Lalo na sa larawan ng ex mo, nanay. Ay bakit ba? Hindi ko naman siya pinapakialaman kahit mag-comment siya sa naging ex niya. Facebook nga yun. Anong silbi ng Facebook kung hindi gagamitin? Diyan mo makikita ng mga tao na matagal mo nang hindi nakikita. Tatay, wag na sana kayong nagsiselo sa ex ni nanay. Dahil malayo na mas pogi kayo kaysa sa kanya. Ano? Hindi naman ako nagsiselos ha? Anong hindi? Iba ang itsura mo, tatay. Paano? Masyadong nag-i-enjoy ang nanay mo nang makita niya sa Facebook ang ex niya. Ex niya lang iyon. Ano ba naman kung makita niya sa Facebook? Parang gutom na gutom siya sa ex niya. Hindi, tatay. Maayos naman si nanay, ah. Alam naman niya ang ginawa niya. Alam ko ba? Hayaan mo na, tatay. Magkaayos na kayo ni nanay dahil hindi manganda naglaging nag-aaway. Kung ano-ano ang pinag-aawayan nila nanay at tatay. Kaya nga, para silang aso at pusa. Buti nga at nagkaayos din sila. Mabuti na lang,
Etong si tatay din kasi ang galing magselos. Ayan nga ang pangit kay tatay. Lalo na kung nagre-react si nanay sa ex niya sa Facebook. Sobra ang inis niya pag ganon. Kapag ganon ay inaasar pa ni nanay si tatay. Alam mo din ang gawain ni nanay. Mapang-asar din talaga. Para wala ka nang masabi at hindi na tayo mag-aaway, ida-delete ko na ang Facebook app sa cellphone ko. Nakakapagod ang laging nakikipagtalo sa iyo, kaya dinelete ko na. Hindi na ako magfa-Facebook. Bago mo sana i-delete ang application, ay pati din sana ang Facebook account mo. Ano? Sobra ka naman, Mario. Nag-delete ka na nga ng Facebook, dapat ay dinelete mo na din yung account mo. Hindi dapat, sayang naman ang mga kaibigan ko na naka-add sa akin kung i-delete ko ang account ko. Parang hindi normal ang mga tao ngayon kung wala silang Facebook account. Parang nawawala sa ibang planeta kung ganon. Kung gayon, may balak ka ulit na mag-install sa i-delete mong Facebook. Oo, pero hindi pa sa ngayon para wala ka nang masabi. At bakit kasi na nakikipag-chat ka sa ex mo? Hindi ako nakikipag-chat sa ex ko, dagdag bawas ka naman sa sinasabi mo sa akin. Kung ganyan ka lang palagi, i-install ko ulit yon. Nako, wag na, hindi na ulit ako magsasalita. Matagal din na hindi gumamit ng Facebook ang asawa ko, Mang Tomas. Ewan ko din sa sarili ko dahil nakakaramdam ako ng insecurities sa mga ex ng asawa ko, lalo na sa nagngangalang Pedro na naging nobyo niya bago naging kami. Makisig at gwapo nga yun, Mang Tomas, dahil may lahi siyang Italyano, ibang klase ang kapugian niya talaga. Matapos ang ilang araw ay naging maaliwalas ang isipan ko dahil hindi na nagpe-Facebook ang asawa ko. Bakit tingin ka ng tingin sa akin, Mariano? Rosa, kasi pinatunayan mo sa akin na mahalaga ako sa iyo. Napaka-corny mo na naman, Mario. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, Rosa, kasi hindi mo na ginagawa ang mga bagay na hindi ko gusto. Magbago ka na din kasi Mario, lalo na ngayon at matanda na tayong dalawa. Magaling ka sa selos, hindi yan maganda. Paano sobra naman kasi sa kisig nitong si Pedro, parang hindi tumatanda. Ako, sobrang tanda ko na. Iyan ang mali sa'yo, sobra ka sa insecure sa sarili mo. Natatakot ako, baka ay ma-inlove ka ulit kay Pedro at iwanan mo ako. Tumigil ka na, Mariano, malalaki na ang mga anak natin, matanda na din tayo. Yan ba ang tumatakbo sa isipan mo? Ang pangit, Mariano. Bakit kasi hindi nag-asawa ang taong yon? Siguro ay inaantay niya na mabalo ka para magkaroon siya ng pagkakataon na ligawan ka. Hay, ano ba yan? Tumigil ka na. Kung ano na naman ang sinasabi mo, Mario, paano kung ikaw ang magiging balo at hindi ako? Hindi tama yan. Ayoko ng ganon, Rosa. Kaya nga, huwag kang magsasabi ng ganon dahil hindi natin alam ang buhay. Para kang hindi nag-iisip, Mario. Nanay, tatay, mag-aasawa na ako. Ano, Utoy? Ano? Uunahan mo na ang kapatid mong si Mona na mag-asawa? Gusto ko na pong pakasalan ng nobya ko, tatay. Matagal na nga kaming mag-boyfriend at girlfriend. Baka naman ay maging dalagang matanda na ang kapatid mo dahil uunahan mo na siya. Kaya nga, lalo na at wala pang boyfriend si Mona. Huwag kayong maniwala dyan, nanay at tatay. Kasabihan lang yan ng mga matatanda. Sabi nila, magiging matandang dalaga o binata kung mauunang ikakasal ang pangalawa. Nanay, tatay, ngayon ikinasal na kami, lilipat na kami ng bahay ng asawa ko. Ganun ba? Ang bilis naman. Mamimiss ka namin, anak. Ganyan kasi ang napag-usapan namin na mag-asawa. Sige, kung iyan ang naging usapan ninyo at kung mas mapapabuti sa inyo, ganyan ang gawin ninyo. Pero malulungkot ako dahil hihiwalay na kayo sa amin. Paano na lang kung si Mona ang makikiasawa? Kami na lamang ng tatay ninyo ang nandito sa bahay. Huwag ka nang malungkot, Rosa. Ganyan talaga, nasa tamang edad naman ang mga anak natin. Hindi natin sila pwedeng pangunahan sa mga nais nila at sa plano nila sa kanilang buhay. Nanay, hindi ka na nagsasalita dyan? Kinakabahan ako sa'yo. Miss ko na ang kapatid mong si Utoy. Puntahan mo siya sa kanilang bahay, nanay. Yan ang nasa isip ko, anak ko. Talagang pupuntahan ko sila. Oo, nanay, para hindi na kayo masyadong nag-iisip.
Paano kung ikaw na ang ikakasal? Doble na ang pagkamis ko sa inyo. Kami na lang ni tatay ninyo ang nandito sa bahay. Kung pwede ko lang sabihin na huwag ka nang mag-asawa pero hindi naman pwede yon. Alangan naman pigilan ko ang kasiyahan mo. Pero sana nga anak ko, huwag ka na munang makikipag-asawa. Tatay, kayo sana ni nanay ang pagsasabihan ko nito. Ano yun anak ko? Iniisip ko lang kasi ang nasabi sa akin ni nanay na wag muna akong mag-aasawa. Sa tingin ko, makikipag-asawa ka na din dahil sa sinabi mo. Tama nga kayo, tatay. Paano? Wala ka naman nobyo na ipinakilala sa amin. Hindi ko pa kasi sinasabi sa inyo pero mag-3 taon na kami ng nobyo ko. Ano? Ang tagal na pala ninyo. Hindi mo man lang pinapunta dito sa bahay para sana ay makilala namin. Wala kasi siya dito sa Pilipinas, tatay. Nasa abroad kasi siya. Ganun ba? Kung ganon ay hindi pa kayo nagkikita ng personal? Oo, tatay. Sa pag-uwi niya ay ikakasal na din kami. Ang hirap naman ng sitwasyon ninyo. Sana ay nagkita muna kayo ng personal. Paano mo nasabi na mahal mo siya, hindi mo pa pala siya nakikita sa personal? Siyempre, naramdaman namin yon sa isa't isa, tatay. Asawa ko, ako na ang magsasabi sa'yo kasi hindi alam ni Mona kung paano ito sasabihin sa'yo. Ano kasi iyon, Mario? Ang asawa ko, kailangan ka nang maghanda. Nasabi kasi sa akin ni Mona na ikakasal na siya sa lalong madaling panahon. Ano? Bakit susunod na kaagad kay Utoy na ikakasal? Wala na tayong magagawa dyan, 27 naman na siya. Panahon na para makipag-asawa. Ano ba naman? Akala ko pa naman kung hindi pa siya makikipag-asawa, pero yun pala ay ikakasal na siya sa lalong madaling panahon. Nakita ko ang kalungkutan ng asawa ko na si Rosa nung nalaman niya na ikakasal na sa lalong madaling panahon ang anak namin na si Mona. Kung pwede lang sana ay wag muna siyang mag-aasawa dahil ilang buwan lang ang pagitan noong ikinasal ang anak namin na si Utoy. Pero hindi namin pwedeng kontrahin ang kanyang desisyon dahil nasa tamang gulang na siya. Hinintay namin ang pagdating ng nobyo ni Mona na galing abroad. Mona, matutuloy ba ang pag-uwi ng nobyo mo galing abroad papunta dito sa Pinas? Opo, nanay. Napag-usapan na namin ang petsa ng uwi niya. Baka ay may importante pa siyang gagawin sa abroad kahit i-delay na muna niya ang kasal ninyong dalawa. Hindi pwede, nanay. Pwede yon basta gugustuhin niya. Kung gusto niyang magtrabaho doon, ay wag na muna siyang uuwi dito. Magtrabaho pa din dapat, nanay, matapos ang kasal namin, tsaka din siya babalik doon. Tapos kukunin na niya ako sa abroad? Ano? Kukunin ka niya doon? Di sobrang layo mo na sa amin kapag ganun. Ang dami kasing binata dito sa Pinas, bakit ka pa kasi nakipagrelasyon sa kanya? Wala akong magagawa, nanay, kasi doon ko naramdaman ang pagmamahal, nanay. Mario, sabihan mo nga si Mona na wag siyang sasama sa pakikipag-asawahan niya doon sa abroad. Naku asawa ko, hindi pwede yan. Ikakasal sila tapos magkalayo sila, hindi pwede iyon. Parang magiging kalaban tayo sa pagmamahalan nila kung ganon ang gagawin natin. Mas mabuti na magkasama ang mag-asawa para mailayo sila sa selosan. Alam mo naman ang demonyo, iyan ang inaabangan niya. Kung may makita siyang pagkakataon na umatake doon siya gagalaw at sisira ng pamilya. Asawa ko. Kaya ang gawin natin ay tanggapin na lang ang desisyon ni Mona na ikakasal na siya sa kanyang nobyo, lalo na at papalapit ng papalapit ang pag-uwi ng nobyo niya galing abroad. Hi baby, kamusta ka na? Okay lang ako. Akala ko kasi ay hindi ka tatawag ngayon. Pasensya ka na, inaasikaso ko kasi ang pag-uwi ko diyan sa Pilipinas. Talaga? Uuwi ka na talaga? Matanong ko lang, alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol sa akin? Ano, hindi pa nila alam na ikaw ang nobyo ko, Pedro? Ano bakit? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa kanila. Lalo na si nanay, kung ano ang magiging reaksyon niya, si tatay din. Naiintindihan kita baby. Basta antayin mo ang pagdating ko. Malapit na. Oo, hinihintay kita, Pedro. Nanay, tatay, sasalubungin ko si Edro doon sa Manila. Bakit pa? Antayin mo na lang siya dito sa bahay. Huwag ka nang pupunta dun sa Manila. Mayroon naman siguro siyang mga kamag-anak na susundo sa kanya. O anak, tama ang nanay mo.
Sige po kung yan ang gusto ninyo. Hindi na talaga dapat na susundo ka sa kanya. Makakarating yon sa bahay nila kahit hindi mo sinusundo o sinasalubong. Hello, baby. Pedro, pasensya ka na kung hindi kita masusundo sa pag-uwi mo. It's okay, baby. Meron naman ang kapatid ko na susundo sa akin sa Manila. Ayaw kasi nila nanay at tatay. Okay lang. Para sa kabutihan mo din iyon. Salamat sa pag-iintindi mo, baby. Wala yun basta sundin mo ang gusto ng iyong mga magulang dahil mahalaga ka sa kanila kaya ay pinoprotektahan ka lamang nila. Napakakisig at pogi mo talaga, Pedro. Parang hindi ka nasa 50 plus. Tignan mo ang katawan mo. Paano ang bata ng nobya ko? Talaga palang napakaganda mo sa personal. Hindi naman. Hindi ka ba nag-aalangan na ikakasal sa akin sa pagkatingin mo sa akin sa personal? Nako, hindi. Walang anumang pag-aalangan. Kaya pagkatapos nating kumain ay pupunta na tayo sa bahay. Ipapakilala na kita kina nanay at tatay. Ano kaya ang masasabi nila pagkakita sa akin? Siyempre, meron kaming nakaraan ng nanay mo. Ang nakaraan ay nakaraan na hindi na inaalala. Yan ang sasabihin ni nanay pagkakita sa'yo. Nanay, tatay, nandyan na ang nobyo ko. Nasa sala. Akala ko sa hapon pa ang pagdating niya. Nagkita na kasi kami nanay kaya nagdiretso na kami dito sa bahay. Hindi man lang natin naihandugan ang pagdating niya. Okay lang tatay. Ang importante ay makikilala nyo na ang nobyo ko. Nanay, tatay, ang nobyo ko si Pedro. Pedro, Pedro, ikaw! ikaw ang nobyo ng anak namin? Magandang hapon sa inyo, Rosa at Mariano. Bakit ikaw ang nobyo ng anak ko? Ang pangit! Talagang napakapangit. Nanay, tatay, wag naman sanang ganyan. Isa ka pa muna, akala ko na Edro ang pangalan ng nobyo mo. Pedro pala, imposible na hindi mo alam ang nakaraan namin. Alam ko, nanay, naikwento yan sa akin ni Pedro. Ganun naman pala, pero bakit ka pa nakipagnobyo sa kanya? Mag-break na kayo. Hindi pwede yan, tatay. Nagmamahalan kami ni Pedro. Ang dami-daming babae dyan, ang laki ng mundo. Nagpunta ka na din sa Italy, pero bakit ang anak ko pa Pedro? Dahil sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal. Noong una ay hindi ko alam na anak mo siya. Imposible. Alam mo na anak ko siya, kaya gusto mo sigurong bumawi sa akin dahil ipinalit kita kay Mariano. Hindi totoo yan. Minahal ko na si Mona simula pa noong nalaman ko na anak mo siya. Nalaman mo na ako ang nanay niya, pero itinuloy mo pa din ang relasyon ninyo. Hindi ka man lang nahiya. Magiging manugang kita. Ikaw na ex ko ang magiging manugang ko. Kadiri! Ang pangit! Tapos ikaw nakaribal ko noong araw ang magiging manugang ko. Mariano, Ang pangit, Pedro. Binura na nga ni Rosa ang Facebook app niya sa kanyang cellphone para hindi ka na niya makita. Pero magiging ikaw ang manugang namin. Ang pangit isipin, kung ako lang ay wala akong nakikitang mali sa relasyon namin ni Mona. Binata ako at dalaga siya. Pero kung kasalanan na naging kami ay hihingi na lang ako ng patawad sa inyo. Pero walang makakapigil sa kasalan namin. Kung tatalikuran ako ni Mona na anak ninyo, doon lang ako titigil. Kahit papano ang tutol namin sa kasalan ni Mona at Pedro ay wala rin kaming nagawa, Mang Tomas, dahil nasa hustong taon na rin si Mona. Ikinasal nga silang dalawa ni Pedro na siyang karibal ko noon at ex naman ng aking asawa. Ang pangit na isipin dahil ang pinagseselosan ko na ex ng asawa ko ang naging manugang ko. Sobrang loko din talaga ng tadhana. Sa ngayon ay nasa Italy na sina Mona at Pedro dahil noon pang binata siya ay doon na siya tumira dahil nga sa may dugong Italiano. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito ay huwag kalimutan ang mag-like, comment at subscribe.